Napapanood ko po yung mga ano nyo. Yung vlog? Yung mga vlog nyo po sa kay Buboy. Oo. Umpisa po nung part 1 hanggang 60 na yata yun. Oo. So, patay ko po lahat. Ang mga sinasabi po ni Buboy sa inyo ay puro po kasinungalingan. Lalo na po yung sinasabi niya na minamaltrato namin siya. Opo. Hindi ho namin yung ginagawa. Yan ho, hindi ko alam kung ang pagturo ko sa kanya ay maganda naman. Pero siguro, palibasa hindi sa amin nanggaling at ibang dugo ang nananalaytay sa kanya, siguro doon nagmana. Sinungaling ho yan. Pabibilhin ko ho yan ng patoka ng manok. Hindi ho niya ibibili. Uutangin niya ang patoka para ang pera ay mapunta sa kanya. Saka meron pa ho, yan hindi sinasabi sa inyo, may asawa ho yan at anak. Ang sinasabi niyang siya, nangangalakal siya at bumibili ng bigas. Opo. Hindi po, kahit na kami po ay naghihirap, hindi ho namin pinababayaan na siya maghanap ng ganon. Good evening po at may tatawagan po tayo ngayon at ayan, nag-chat po sa akin yung nag-ampon kay Buboy noon, yung anak nung nag-ampon sa kanya at maaga naman pong nawala yung talagang nag-ampon kay Buboy. Ayan. Ngayon, sabi niya, ma'am, pwede bang tawagan mo ako sa number na ito? Pinapatawagan niya po at parang may importante po siyang gustong sabihin. Ayan. Tawagan natin. Yun, nagre-ring. Hello po. Hello po. Gandang gabi po. Gandang gabi po. Kayo po yung yung asawa nung... Opo. Kumusta? Napapanood ko po yung mga nyo. Yung vlog? Yung mga vlog nyo po sa kay Buboy. Oo. Umpisa po nung part 1 hanggang 60 na yata yun. Oo. So, patay ko po lahat. Ang mga sinasabi po ni Buboy sa inyo ay puro po kasinungalingan. Lalo na po yung sinasabi niya na minamaltrato namin siya. Opo. Hindi ho namin yung ginagawa. Ang sinasabi niyang siya, nangangalakal siya at bumibili ng bigas. Opo. Hindi po, kahit na kami po ay naghihirap, hindi ho namin pinababayaan na siya maghanap ng ganon. Grabe grabe yung pinagpaikot-ikot po sa amin sa sa pag-vlog sa kanya. Ay, pareho po silang mag-ina sinungaling. Pero siya, yun talagang niya, yung mother niya na totoo po. Ay, oho. Ilan taon po, ma'am, na nagtira sa inyo si Buboy? Ay, 6 na taon nung dinala ang asawa ko dito. Eh di ikaw na po yung tumayong magulang niya, ikaw na yung tumayong nanay. Siyempre, yung obligasyon ng nanay niya sana sa kanya ay ikaw na ang sumalo dun. Ay, oho. Pinaliliguhan ko ho yan. Hinahatid sa school. Tapos ganyan ang sasabihin niya sa amin na minamaltrato namin siya. Kahit po kayo pumunta dito sa Batangas, marami hong kahit magtanong po kayo rito kung totoo ang mga sinasabi niya. Gusto ko nga po kayong mamit, ma'am, diyan sa sa lugar nyo kung maaari po na pag napadaan kami diyan sa Batangas. Ay, pwede po. Yeah. Sa totoo lang, ma'am, Ilocana din po ako. Ay, Ilocana, Cagayan, ma'am? Oo. Taga Mungkada. Saan po? Mungkada, Tarlac. Taga Tarlac, Cagayan, ma'am. Well. Grabe, po yung ni Buboy pala, mga ugali niya na akala niya po siguro hindi niyo siya mapanood kaya ganun ang pinagsasabi sa inyo po.
Oo, pinapanood ko ho yan. Tapos yung sabi niya pa na pinalayas niyo daw, kayo daw yung nagpalayas sa kanya. Ay, ganito po yan ang dahil. Oo, pinalayas ko talaga. Dahil nagtrabaho po siya sa pinsan nilang may kantin doon po sa labasan. Opo. Ngayon, ipinagkukwento daw niya doon na lahat daw ng sahod niya, ikinukuha ko. Oh, paano ko kukunin? Hindi ko naman kilala ang kanyang mga amo. Opo. Sabi ko, kung ganyan ang ginagawa mo sa amin, sabi ko, mabuti nga lumayas ka na lamang. Di yun ho ang sabi ko sa kanya. Ang sinasabi niya pa ay kayo daw ang may hawak ng sahod niya at kung magkano lang daw yung may iwan na pera sa kanya doon sa nasahod niya, yun lang daw yung pinagkakasya niya na sa sarili niya, igasto sa sarili niya. Paano ko ho makukuha ang sahod niya? Hindi ko naman ho kilala ang nagiging amo niya. Ganun po. At saka pumapasok din po ako. Darating ako rito gabi na. Sila, alas 5 pa lang ng Sabado, nandito na sila. Ako alas 9 ng gabi, saka pa lang ako nakaka-uwi. Opo. Paano ko makukuha ang sahod niya? Ibibigyan niya ako o hindi? Hindi ako nangihingi sa kanya. Grabe po, grabe po ang niya. Lagi yung ubos sa inom ang kanyang sahod. Yan yung totoo po, yung laging ubos sa bisyo. Yung niya. Bisyo, sigarilyo, sugal. Ayan, minsan nag-aano din yan. Yan, diyan na uubos ang sahod niya. Pero yung sinasabi niya na kinukuha ko lahat, Diyos ko, hindi po natutulog ang Diyos. Oo, may naman po yun, may karma naman po sa ganong mga ginawa niya po. Siyempre, kasi nungalingan niya sa mga viewers para lang magpaawa na ganon yung kalagayan. Kaya sabi ko nga po, hindi niyo ho kaya nahahalata na ang mga salita niya ay puro kasinungalingan. Yung pananalita niya nung una po kasi ay ay mabulaklak. Kaya akala ko ay ganun nga po. Pati nga po yung mga viewers, ganun yung nila. Ngayon kung napanood niyo yung last vlog ko po sa kanila, sinabihan ko na po sila na hindi ko na sila iba-vlog kasi ganun nga po yung mga ginawa nila. Yun, parang po kami ay, kriminal kami na pinagtataguan niya. Sinara niya pa yung alam niyo po yung pabahay ko sa kanila na bahay, napapanood niyo po yun. Maganda yung bahay na pinagawa mo para sa kanila. Oo. Pagdalaw ko po sa kanila nung nakaraan, sinarado po lahat ng pinto. Sabi ng nanay niya, wala. Oo. Opo. Napanood ko yun. Nasabi, wala diyan at baka naghanap ng gulayin. Oo. Pero alam ko po, nakita ko kasi nung ayaw ko lang mapahiya sila kasi nag-vlog ako that time. Nakita ko, tsaka dun po, kumukulo na yung dugo ko, syempre, pinipigilan ko lang din kasi sabi ko, kung ako yung dito, nakita ni Mister, siya nang nagsalita. Galit na galit nga po si Mister ko, sabi niya, ayaw ko lang na mawalan ako ng respeto sa vlog mo, pero gustong gusto ko ngang hablutin yung vlog nun at yan nga, pinagloloko ka na. Nakita ko sa loob si Buboy, nagtatago doon. Sa makikita niyo rin ho ang tunay na ugali ng dalawang mag-ina na yan. Opo. Yun nga po yung binigay kong nila, hanap buhay. Yan, tinigil na nila yung mga yung nilalang ni Nanay Maribik na pinambili. Sabi niya, maraming salamat din po sa binigay niyong konting tulong niyo sa amin sa pangnegosyo ko. Konting tulong pa? Oo, yun yung tulong niyo? Opo. Yun po yung niya, yung sinabi niya sa akin. Wala pa tayong magagawa, ma'am, kung gano'n yung niya. Yung pag-iisip niya na konti pa para sa kanya yun. Ganun po kasi ang taong parang, syempre, alam niya mabait yung kaharap niya po ay na kung anong hihilingin ay ibibigay, kung anong request ay ibibigay.
doon na po lumaki yung mga ulo nila. Kaya ang akala nila ay ganun na paulit-ulit yun. Kaya nga ho. Ano po yung sa ugali ni Buboy ang pagka-ano nyo po mula nung pinalaki nyo siya hanggang ngayon binata na siya? So, yan ho, hindi ko alam kung ang pagturo ko sa kanya ay maganda naman. Pero siguro, palibasa hindi sa amin nanggaling at ibang dugo ang nananalaytay sa kanya, siguro doon nagmana. Sinungaling ho yan. Pabibilhin ko ho yan ng patoka ng manok. Hindi ho niya ibibili. Uutangin niya ang patoka para ang pera ay mapunta sa kanya. So hanggang sa makita ko yung pinag-utangan niya ng patoka. Sabi may utang daw kami, pinautang daw namin kay Bombay. Sabi ko hindi ako nagpapautang ng patoka at yan ay pinabibili ko. Sabi ko sa kanya. Grabe po grabe pong ginagawa niya. Ay, yan ho ang ugali niyan. Totoo po na totoo po na kompleto po siya sa sa identification card, like yung sa sa ID. Meron po siya diyan na sabi niya ay naiwan daw niya diyan sa Batangas sa inyo po. Wala naman hong ID yan. Birth certificate po, ma'am. Wala po siyang birth certificate. Ay, yung birth certificate ho, nasa akin. Kaso, kinuha niya noong sabi niya isasali daw siya ng basketball yata yun at kailangan daw yun. Eh, hindi ko na ho alam kung saan niya nilagay. Yung birth certificate niya is apelido na po nung asawa niyo, no? Oo. Ma'am, at siya pong ay sila pong nagpa-birth certificate. Oo, sila. Ano po yung kwento bakit napaampon si Buboy? Alam po siguro yan ng asawa niyo po kung bakit napapunta diyan si Buboy. Ito po sa ating ninyo, ito po. Sige po. Yan. Hello po, ma'am. Hello po, sir. Good evening. Good evening po rin, ma'am. Kumusta po kayo? Ito, ayos lang. Oo. Taga Batangas po pala kayo. Pwede bang dyan, mamasyal po dyan? Ay, pwede ho. Sige po, hayain nyo at pag nagpa Laguna o nagpa Manila, mamasyal po kami dyan sa inyo. Itawag nyo na lang po, ma'am, kasi parehas po kami may trabaho. Sige po. Walang man po, sige ipapaalam ko po kung mapadaan kami diyan. Kumusta naman po yung yung pagtira sa inyo ni Buboy diyan, sir, nung kayo po pala yung anak nung nag-ampon talaga sa kanya? Opo, ma'am. Gawa nung kaya napunta po sa akin yan, ma'am. Gawa nung yung may sakit na yung aming mga magulang. Opo. Sa akin po yung binigay. Pero nabinyagan na po yan. Pinabinyagan ng aking ama. Opo. Sa apelido po namin. Oo. Nung pinamigay yan doon sa Bicol, ewan ko kung alam ni Marivic. Dahil lang may dalan yan, yung lulot-lolan yan. Okay. Siya yung talagang nag-abot doon sa magulang niyo po. Wala akong tumanggap niyan sa batang yan. Magulang ko, mahilig mangampong. Magulang ko ang kumuha diyan. Opo. Wari ko alam ni Marivic na pinamigay yan. Yun din po yung gusto naming gawin nun. Yun yung gusto kong gawin nun, na naghahanap ako ng tao na makapagturo kung sino yung nag-ampon kay kay Buboy, at para makausap ko din kung ano talaga yung katotohanan. Yan naman kasi matigas talaga ang ulo niyan. Ganun po. Yan halos 3 kaming magkakapatid ang nag-alaga niyan. Dito lang sa akin tumino yan. Opo. Ano ba yung mga katigasan din ng ulo ni Buboy nung nakatira po sa inyo? Naku po, ma'am. Napakalayas niyan. Hanapin ko pa yan sa gabi kung saan ko mahanap yan. Talagang tinuring nyo na din po na hindi iba-iba sa inyo, sir, si Buboy.
Kasi yung ma'am, at binilin nga sa akin yan ng aking mga magulang. Oo. Ayan pinag-aaral ko ng high school, ayaw. Pero nakapag-graduate po siya ng ng elementary. Oo, ma'am, ako parang nagsama dyan doon sa stage. Ay, ganon? Mag-enroll sa high school. Sasamahan ko at kukunin ko yung kwan sa school. Siya na lang daw. Binigyan ko yan ng pira. At may mga bayaran pa nga sa school. Umuwi ba ganyan? Hapon lang. Sabi sa akin, nawala daw ang pira. Ay. Nawala daw ang pera tapos hindi na nakapag-enroll. Hindi, sinasamahan kong mag-enroll. Ayaw na. Kahit anong pilit ko, ayaw. Ayaw na talagang pumasok pag ganun po. May mga dahilan siya. May dahilan siya na Oo nga. Tsaka, ngayon nagsisisi siya. Huwag mo kong masisisi kasi pinag-aaral kita nun, ayaw mo. Opo. Tsaka ang dahilan niya po, sir, kaya hindi daw siya nagtuloy sa pag-aaral ay ang hirap daw ng buhay kasi siya yung halos naghahanap buhay para sa pangkain niyo po. Pangkain niyo dyan. Kalukuhan niya yan, ma'am. Sabi niya lahat daw ng kinikita niya dyan sa misis niyo po daw, siya daw ang naghahawak. Sabi ko, mapapanood naman po nila lahat ng ito, sabi ko, at inaantay ko nga na kayo yung ko contact. Sa ngayon, sir, inano ko na din sila. Binitawan ko na din po sila. Bitawan mo na. Natulungan mo naman mo Oo. Sa akin nga gusto nga makausap sa si Maribik na yan pati yan si Bombay. Opo. Wala na po si Nanay Maribik yata at nagtrabaho na. Yun naman yung lagi niyang ay sinasabi po. Yun naman po yung lagi niyang inaano sa akin na kahit hindi na daw siya magnegosyo. Basta magtrabaho na lang. Opo. Basta magtrabaho na lang daw. Yun yung hiling niyang negosyo ay iniwan niya po sa amin. Ay iniwan niya sa iniwan niya doon nakatenga. Yun lang po. Kaya sabi ko, kung napanood din ni misis niya po na bago lang po yun, nagsisinungaling pa sa amin na maganda daw ang kitahan niya. Siyempre may binigay naman po kaming pagsimulan niya. Oo nga. Laki daw ng kita. Napanood ni ma'am. Kasi bihira akong mag-con ng cellphone ko kaya ayaw ko nga panoorin yan. Ako lang nagagalit. Oho. Kwento pa ba ni Bombay na 12 taon siya, nag-construction na? Opo, yun po yung kwento niya na 12 years old pa lang, nag-construction na. Yes ko po. Kahit po kailan hindi ko yan pinag-construction. Grabe po Tama, sinama ko siya sa trabaho nung ito na. Binata na. Binata na ako. Pagsasahod nga ako walang tira. Saan napupunta po yung sahod? Mga barkada, inom. Kala mo yan mamili, habang may nakikita pang alak nga hindi napigil sa inom yan. Grabe po palang niya. Dahil hindi ko na sinaway nung nagdidisyo na. Opo. Sasawayin mo baka magalit pa. At nakikita ko kay Buboy po ay parang siya yung tao na palaban kahit sa mas matanda sa kanya. Mura nga kami yan. Sinagot-sagot nga ako yan Ay, ganun po. Hindi ko lang pinatulan. Baka magulupi ko pa. Opo. Nakita ko din po kasi yung post niya dati sa old Facebook niya na sabi niya na wala daw nagmamahal sa kanya. Tapos doon ko na nakita na ikaw yung nag-comment po doon na sabi mo, ikaw nga hindi ka marunong magmahal, bakit naghahanap ka ng pagmamahal? Kaya sabi ko na ito na yung nag-ampun sa kanya, ito na yung nag-aruga kay Buboy. Kaya yun po, nakita ko po kayo
Kayo yung kinontak ko. Saka meron pa ho, yan hindi sinasabi sa inyo, may asawa ho, yan at anak. Ay, ganon? Taga Limere ay sa Limere. May asawa't anak pala si Buboy po. Oo, meron yan. Pinuntahan ko yan doon. Eh, asan na po yung niya, yung asawa't anak po? Ayaw man sumama dito sa amin eh. Kinukuha ko sana, ayaw man. Babae ang anak niya. Grabe po, kaya pala siya, sabi niya siya sa bata, yung parang siya sa bata. May anak na pala. Ilang taon na po yung anak niya? Boy, baka mga... Sa 5 na. Hindi lang. Hindi lang 5 taon, mga 6, gano'n. Eh, malaki na. Eh, paano po, sino pong nabubuhay ngayon dun sa, sa anak ni Buboy po? Baka yung magulang din, yung biyanan niya. Kaya ayaw manong sumama kasi yung babae. Opo. Dahil pinuntahan ko nga doon. Siguro ay ayaw na niyang makisama kay Buboy at ganun nga yung trabaho, yung gawain. Ewan ko baga, kung tinatanong ko man yung babae, di mo baga nasagot. Ilang taon na po yung niya, naging kalib-in niya po? Mga kaedadan niya rin. Yung babae. Gulat naman ako, may pamilya na pala siya. Eh, sinasabi niya. Binata. Oo, yun po baga yung sinasabi niyang binatang tao siya po. Dun sa mga vlog namin. Naku naman. Buti hindi nagko-comment yung yung pamilya niya, yung naging asawa niya. Baka walang kontak din. O wala din, hindi po napapanood siguro sa hirap din ng buhay. Okay, bundok kasi yun. Nasa bundok. Kung sa... Walang iabot ang YouTube. Sa Taal ba yun? Taal nga? Saan po? Sa Taal. Sa Taan. Mga tubuan ba kayo? Mga kayo pumunta doon? Talagang hinanap niyo pa po yung yung naging asawa niya doon para matulungan din. Oo, kukunin ko sana yung mag-ina eh. Ayaw man lang sumama yung babae. Siguro. Kaya ako ngayon pala pa sa bahay. Wala siyang balak ngang makisama kay Buboy, Ilang taon po silang nagsama, sir, ni Buboy? Baka mga 2 taon siguro. Basta ganun. Wawa naman yung anak niya, Kamukha niya yan, ni Bombay. Kamukha niya po? Maitim. Maganda si Bombay yun Opo. Black beauty yung niya yung itsura pag ganun. Hindi niya yun inopen sa amin. Hindi niya inopen na may naging asawa at anak dyan. At syempre sasabihin ng mga viewers bakit hindi niya kasama. Sinungaling nga ako eh. Opo. Doble-doble pa pala yung kasinungalingan niya. Yung sabi niya na kayo pa po yata yung tinutukoy niya na pinukpok niya daw ng martilyo. Tama, may hawak akong martilyo. Dahil dadalain ko nga, pero hindi ko pinukpukan ka paano. Bakit kinakot ko lang? Opo, hindi naman. Kasi sabi ko nga, hindi na yun normal pag ganun. Pag pananakot lang at sobrang tigas ng ulo, okay lang yun kasi pananakot po yun ay para maging okay siya. Pero hindi yung kumala. Oo. Ay, wala rin mo talaga. Ganun pa din. Matigas pa din ang ulo. Nakapapalo ko yan, ma'am, pero pinapadapa ko pa yan sa upuan. Opo. Hindi ko yan pinapalo na basta yung kung saan tamaan. Ay, pinapadapa ko sa upuan niya. Pinapadapa, parang yung may siya, tawag doon. Parang sa pit ko lang patamaan. Oo. Ay, hindi, pag didisiplina ko, tama naman wala talagang ganyan eh.
Ganun talaga yata po yung ano, pag nasasalumuhan nilang tao, pag mabait sa kanila, parang ano, Mabait din. nagiging iba yung epekto sa kanila. Yung parang ganun po na parang kino-close namin siya. Siyempre, naawad din kami sa mga kwento niya. Akala namin ay may katotohanan ng lahat. Kaya naawa kami. Siyempre, nakikita din namin ng kasipagan. Eh, sabi ko, kabaliktaran pala lahat. Ako ma'am, sa totoo lang, naging totoo ko kay Maribik. Nung nakontak ako niyan, nagtanong sa akin kung nasaan si Bombay, kung akong nag-alaga. Opo. Ako nasa Bicol. At ako yung uwi rin sa Bicol kung gusto mo, ikay sumunod doon. Oo. O di doon sila nga nagkita sa Bicol. Sila lang po dalawa nagkita noon o kasama po kayo? Wala na ako mo po, ma'am. Nga nang ako yung umuwi na dito sa Batangas. Nandun yan sa mga kapatid ko na tuloy, si Bombay. Oo. O doon. Totoo po yun sinabing ano, sabi niya ay pinagpapasapasahan niyo daw po siya noon. Nung araw na ano. Oo po, ma'am. Totoo yun. Kasi nga, pag napunta sa doon siya, isa kong kapatid, pinag-aaral, ayaw, ihatid pa yan nung panganay namin. Ihatid pa, sakay sa bisikleta. Eh pag-uwi ng kapatid ko, di nakasunod na rin yun si Bombay. Ayaw niya po talagang mag-aral ano, kaya pa pala nung tinutulungan namin mag-release ng motor ay hirap din po siya mag-fill up. Mahirap sa pagaw yan. Dito minsan akong mag-aatid niya sa school. Itong asawa ko, wala, talagang tamad mag-aral. Opo. Yung last na pinagtirhan niya po, yung kamag-anakan niyo din po yun. Yung sabi niyang restaurant na tumulong sa kanya. Nagtrabaho siya sa restaurant. Oo, kamag-anak ko namin yun. Opo. Si ano naman po, si Buboy ay sabi niya, yun nga lang po yung kwento niya, pero sinasabi niya na kayo nga daw po yung talagang nag-ano sa kanya, nag-adapt, nagpalaki na. May ito sa akin 15 taon yan. 15 years? Oo. Tagal po tagal pong kayong nag-aruga sa kanya. Noong 2005, dito na yan eh. Opo. Dinala ko na yan dito sa Batangas, namatay na nga yung mga magulang ko. Ayan, yun din po yung mga kwento niya sa akin na may katotohanan din yung iba na sabi niya parang 5 years old nung tumira dyan sa Batangas. Yun yung kwento niya. Oo nga, kindir nga ako yan sa Bicol hindi man na nagtuloy. Opo. Pasa-pasa yung mga kapatid ko dito, ako muna mag-alaga din, baka magtino sa akin. Hindi natin kukunin naman nung isa. Talagang sinagahan nyo din po at yan yung bilin ng magulang nyo. Oo, siguro kung hindi magkasunod lang na namatay ang aking magulang, baka maakuha pa yan doon sa loob ng isang buwan, magkasunod ang aking magulang mga namatay. Ganun po. Pagitan lang 10 araw. Oo. Totoo po na may kasama siyang ampon din? Oo, yung pinakapanganay po namin, ampon. Ah, okay. Siya naman ang pinakabunso, ampon din. Oo. Talagang mapagmahal pala yun magulang niyo po Oo, puro yan ang pinabinyagan. Apelyido namin. Ang bait din ng magulang niyo po at kahit di kaano-ano o ay. Oo, 10 na nga kaming magkakapatid nag-ampon pa ng 2. Grabe naman po Pero yun po kasi ay ipinunta dyan nung lolo. Parang na ipapaampon yun, si Buboy. Kung na nga yan, ma'am, doon, para nang binabargin yan.
Nandun at sa Bicol mga pinsan namin doon wala nang kumuha niyan. Kaya hindi din yan yung tubig umaga sa sinaing. Opo. Yung ahon. Yung am. Pakapayat na yan, no? Nung dinala yan doon sa Bicol. Tapos, Posible namang hindi alam yun ni Marivic na papampun ng kanyang anak. Hindi daw niya alam na dinala sa Bicol. yun nga po yung salaysay niya sa vlog ko na hindi niya daw alam na kinuha yung kanyang anak. Kalokohan na yan. Hindi niya tanongin yung mga magulang niya noon kung buhay pa. Patay na nga daw. Ang buhay pa po ay yung yung ina niya, yung tatay niya daw ay ang nagpaampon, wala na po yun. Magkasama ko yung mga magulang yung umuwi sa Bicol. Ganun po. Di may alam din yun yung lola, may alam din pala po yun. Kasama ko Di ibig sabihin talaga, alam yan ni Nanay Marivic na... Alam ba yan? Oho. Kasi pa iba-iba po ang salaysay niya. Ang salaysay niya ay nasa abroad siya that time. Tapos nung pangalawang vlog ko, sabi niya nasa Manila, nakikikasambahay. Sinungaling din niya sa Marivic na yan. Grabe po, grabeng nila. Panglilin lang sa kapwang tao. Kala ko ay totoo silang tao. Dapat kasi noon may iguan sayang lang inulong. Dapat noon nagpaalam din sa akin na kukunin niya na yung anak niya. Hindi po yan nagpaalam? Hindi basta nagkita sila sa Bicol sinama na niya dyan. Di ibig sabihin wala po talaga silang tinatanaw na utang na loob kasi kayo na po nagpalaki sa anak, hindi pa sa iyo pinaalam. Ganun pala talaga yung nila, yung attitude nila. Pinaalam niya man lang ang lapit niya sa akin para ako naman medyo matuwa. Opo. Maalaman naman ko na lang, nagbablog na. Opo. Magkasama na pala sila dyan sa Kapalonga. Ilang buwan na po siya dito, sir, na nakatira si Bombay, si Buboy? Dito sa Kapalonga. Baka mag-isang taon na o isang taon na. Kasi nung umuwi ako lang sa Bicol nung nakaraan taon. Opo. Lagpas ng May. Di ibig sabihin isang taon na mahigit. Opo. Grabeng nagulat lang ako dun sa nabalitaan kung may pamilya pala si Buboy. Meron babae ang anak niyan sa totoo lang. Grabe. Baka naghihirap din yung nun, pamilya niya, yung... Sadyang mamahirap doon sa lugar na yun. Nagpupunta ang ama. Ang kapitbahay mo may malayo doon sa kanila? Ano po? Ang mga kapitbahay malalayo. Malalayo? Puro tubuan. Ay, ganun? Kawawa naman yung mag-ina niya pag ganun. Kasalanan din ng babae at hindi sumama sa amin din Opo, at tinutulungan niyo na po makaibig ng buhay. Magulang, kinausap ko lang, inasama ko yung kanyang anak. Inisama mo niya kung sasama. Ayaw man sumama baga yung naanakan yan. Talagang po, parang aakuin niyo sana yung responsibilidad ni Buboy na buhayin yung mag-ina niya. Sabi ko nga doon, kung ayaw ka ako ng anak kong sumama, hindi yan na lang ako bata isasama ko. Opo. Yan ka akong apo ko. Ayaw man nung ina. Di ko na pinilit. Baka magalit pa sa akin. Grabe ako doon. Nabigla ako doon kasi sa tagal na na binablog ko sila Buboy.
3 months na po yata. Ngayon ko lang malaman, 3 months or 4 months, yung vlog ko na sa kanila. Ngayon ko lang nalaman na ganyan, hindi niya man lang inopen sa amin or kahit sa opcam man lang na may anak pala siya. No, sana hinahanap niyo. Oo nga po. Alam na alam niya, di Bombay eh. Mahigit 2 taon siyang tumira doon sa pinagtrabaho niyang manukan. Opo. Doon niya po na-meet yun, yung naging asawa niya na yun. Oo. Doon sa palo na yun. Grabe. Grabe si Buboy na tiis niya yung mag-ina niya po. Ano, lalo yung anak niya, babae pa naman. Ganda. Ano yun, nakita niya po yun? Nakita ko. Naalagaan niya din po nung ano, time na ano, baby pa yung ano. Siguro mga ilang buwan din ang halagaan niya. Grabe, grabe si Bombay, si Buboy. Magandang bata ako sana eh. Oo. Eh, ayaw man ibigay sa akin. Baka pwede natin yun tulungan, sir. Tulungan nyo kami para matulungan yung mag-ina. Baka mamindi ko na matuntun kung saan magayon doon. Opo, pero dyan lang po sa Batangas yun. Oo. Grabeng ano. Pero salamat sir at ano, nakausap po kayo, nakapagkwento kayo tungkol doon. Ayun. Sa ngayon naman ay wala na, hindi ko na sila babalikan at nagpakita na sila ng kagaspangan. Syempre siguro at maayos na yung tirahan nila. Yun yung ano, sinasabi ng mga viewers ko din na ano, kung kailan maayos na yung tirahan, saka sila naging ganon. Pinakita talaga yung tunay na kulay. Makakaya sa mga tao. Opo. Ganon kanilang mga gawain. Kung ano ang ugali, lilitaw at lilitaw. Opo. Kung ano yung totoong kulay mo, talagang lilitaw at lilitaw po yun kung ano, kahit gaano pa yung ano nila, pagtatago. Natulungan niyo na ako, kaya ganyan na yan mga yan. Opo. Yung parang ano, ganun nga po. Ang dami din nagsasabi sa akin yung nagkabit ng jealousy nila, yung sa bintana. Oo. Ano daw, parang ang taas daw ng boses yun ni ano, Nanay Maribik that time nung naghatid sila ng bintana yung mga ano, kasi nagsusumbong sila sa akin. Yumabang na ako pa. Oho. Tapos nung ano, yun nga, ang dami din nagsabi talaga na ganun nga, iba na yung ano niya, tumaas na. Kaya sabi ko ay iba pala talaga nagagawa ng ano pag umiiba yung ano. Pero hindi pa naman umiba yung ano nila, kalagayan, at hindi naman nila napalago yung negosyo. Yan ang tama na umam kayong tumulong doon. Opo. Hindi na nga po kasi nakatulong na nga sa kanila. Eh, ganyan pa yung ano, mga Ayaw pa ang pinakita. masama. Opo. Tigilan niyo na ako yan. Yun nga po yung ano namin, sir, ay kaya sabi ko tama na, enough na, kasi lahat ng tinutulungan, sa totoo lang po, lahat ng tinutulungan namin, hindi lang po sila ang ano, napa million views namin sa YouTube, tapos sa Facebook, hindi lang naman po sila, parang nagtataas na sila sa akin na sabi nila ay sa kanya lang daw mataas yung ano ko. Sabi ko ay ipinapakita ko sa kanila na hindi lang naman po kayo yung ganyan na natulungan namin, madami po kayo, sabi ko. Bakit pa nila ikukuhan yun? Ikukumpara? Kaya nga po, yun nga po yung ano nila. Tapos yun si Nanay Maribik, ang dami niyang sinasabi sa akin. Pinag-chat niya nung nasa Isabela kami. Kasama kasi namin nun si Buboy. Sabi niya ay, marami ka pang hindi alam sa amin yan ni Buboy. Yun yung chinat niya na medyo nag-question mark po sa amin ay, nasabi niya ay, madami ka pang hindi alam sa amin ni Buboy. Ano daw yun, ma'am? Wala naman pong sinabi kasi sabi niya basta umuwi kayo dito sa Bicol, sasabihin ko kung ano yun. Tapos nung ano,
nung magkakasama na kami na nagagalit, sabi niya, galit na galit, sabi niya, ano, sasabihin ko na, nang masira na ang lahat. Yun yung paulit-ulit niyang sinasabi po noon. Yun nga. Tapos yung cellphone ni binasag. Opo, binasag po nila yung cellphone na ano, binili. So, siguro nga nagsiselos yung babae. Opo, yun din pong sabi ng mga ano viewers na ano, sobrang selos niya sa akin na di niya iniisip na kasakasama namin lagi yung mister ko. Na hindi din sila nag-iisip, hindi din nahihiya sa mga binibitawan at bakit ko naman aanuhin ko naman po si Buboy. Nagpapalit mo yung asawa mo, naku po, wala pa sa kalingkingan. Kaya ayaw ko din naman po sanang i-compare ng bawat kaso nga lang ganun yung parang pinapalabas na masamang babae ako. Naku po. Kaya nga po, yung pagselos-selos niya na ganun ay parang iba yung Man lang sa akin nagpasalamat doon sa pagpalaki ko dyan. Yun nga po sir ay yun pala yung talagang personalidad nila, yung hindi po marunong magpasalamat sa mga tumutulong sa kanila. Sa inyo nga po na mas malaki yung sakripisyo nyo. Syempre kayo na yung tumayo na na magulang ng sabi nyo 15 years na higit na pinalaki nyo si Buboy, ganyan yung hindi man lang sila nagpaalam. Tapos sasabihin pa niya na ang anak daw na nawala sa kanya, hindi niya akalain na yun daw ang sa kanya, makakatulong sa kanya. Opo. Buti siya at natulungan na siya. Kami na naghirap, wala. Opo. Yun nga po yung ko din ma'am ay na kahit nga pala yung pasasalamat na ibinigay, isinukli sana sa inyo, wala. Sa bagay, para sa amin naman wala na yung ang mahalaga ay napalaki ko siya, napalaki namin siya kahit pa paano yung napag-aral kahit grade 6 lang. Opo. Yun, tama na yun na itulong ko sa kanila. Grabe awanti na imbag na nakim na. Ate. Ilocano po kayo awan na imbag na nakim. Awan babainda. Awanti mapanan na tikas na tao, awanti mayat nga biyag na tikas nga tao, manglukloko ti kapwa na tao. Sayun Sige ate, baka maturog kayo. Palas Jessin niyo. Baka dapat ubrayo na bigat. Salamat ading Sige, salamat din ate. Anong pangalan mo te? Dina. Sige, at kung may time kami, pwede kaming magpasyal dyan sa inyo. I-save ko na lang tong number nyo, no? Sige po ate Dina. Sige, salamat. God bless sa inyo ni kuya. Sige. Opo. Salamat. Thank you po. God bless. God bless din. Grabeng intense yung pag-uusap namin nung nagpalaki kay Buboy ng 15 years na mahigit na nagpalaki kay Buboy. Yun yung anak nung nag-ampun sa kanya. Ayan, nakipag-usap sa atin, kunento kung ano yung talagang personality ni Buboy, yung ugali niya, ganun po pala. At ang nakakabigla nito, si Buboy po pala ay may asawang tao at may anak na iniwan. Ayan. Ang nambubuhay na ngayon dun sa inanakan niya ay yung magulang ng babae. Yan, napaka-responsable din nung nag-ampon kay Buboy kasi gustong siya ang umako para sa dapat na gagawin sana ni Buboy dun sa anak niya. Yung pagpapalaki, pagpapagatas na hindi yan nagagawa ni Buboy para sa kanya. Grabeng hindi ko to inakala kasi ang tagal yung pagsasama-sama namin, halos 1 month kami magkakasama sa Isabela. Syempre araw-araw din kami nagbablog doon nung pabahay, hindi man lang siya nag-open
doon sa ano niya, sa pamilya niya. Grabeng pagsisinungaling, sa totoo lang po. At di ko lang po alam, di ko masasabi kung malaman niya ito, na nalaman na namin yung katotohanan sa kanya, ay siguro po ay di ko alam kung maiiya siya o siguro wala na din naman siya sa ganong sitwasyon, kasi yun nga, pinuntahan nga namin, tinataguan kami. Yun pa kayang nalaman na namin kung ano po talaga yung pagkatao niya. So ayan, dito ko muna tapusin ang aking vlog na kinausap natin yung nag-ampon sa kanya. At sana ay eto, lesson learned na lang sa atin, syempre lalo sa akin na nagcha-charity vlogging. Kailangan talaga natin i-background check muna bago i-vlog, at syempre alamin kung sino talaga siya. Sa totoo lang po, ay ang tagal ko nang gustong kontakin yung nag-ampon sa kanya, kaso nga lang wala po akong idea kung anong pangalan yung nag-ampon nung kay Buboy, yung nag-ampon sa kanya, kaya hindi ko po magawa itong parang nangyari ngayon na nakausap ko sila through cellphone at pinaliwanag, sinabi nila kung sino talaga si Buboy Indiano. Ayan. At yun, trinay ko din kausapin si Sir, yung nagpalaki sa kanya, na kung maari ay pwede namin tulungan yung mag-ina ni Buboy, at kawawa naman. Kaso nga lang, ang sabi ni Sir ay parang hindi na niya alam kung nasan na yun mag-ina ni Buboy ngayon. Ayan, at sana ay makonsensya si Buboy sa anak niya, babae pa naman. Ayan. God bless po. Salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi.